yung rehistro si Aerox. So, gagamitin na namin siya ngayon. Kapagpagawa na rin ako ng temporary plate muna. May copy na ako ng ORCR. 3 weeks yung inabot bago siya lumabas. Sige, dito may kaldag. Yan parang yung kay ADV. Saka engine bushing yung maluwag. Pwede yung palitan ng mas malaki para hindi kakaldag. Hindi ko nilalabas to sa Aerox doon lang ako napunta sa may baba, sa may court. Ngayon lang talaga mailalabas siya ulit since nung inuwi ko siya from casa. So ang testingin ko ngayon kay Aerox is yung projector headlights niya. Ikot-ikot kami dito ni OBR tapos i-check ko kung malakas yung projector headlights nito, kung hindi na ako kailangan na magkabit ng MDL. Pansin ko kapag super slow speed, yung stop and go traffic, may konti siyang drag, which is normal kasi bago pa yung clutch lining, need pa natin palapatin yan. Pero alam ko ang clutch lining ng Yamaha malambot lang, feeling ko mabilis lang to lalapat. Nakaka 32 kilometers pa lang ako sa mileage ni Aerox. Siguro after namin mag-ride ni OBR baka medyo lapat na to. I mean sa ride namin na nabalak namin mag break in ride sa Pantabangan Mukhang mamaya pa bababa yung araw. Anong oras na? 5:55. Ikot-ikot muna kami dito ni OBR tapos antayin natin dumilim. Ang napansin ko rin pala kay Aerox, yung handling niya medyo may kabigatan. Mabigat yung handling compared sa ADV tsaka kay Click ko. Hindi kasing nimble ng ADV at Click. Nararamdaman ko yung VVA niya. Pagka 6,000 RPM, biglang parang may pumipitik, tapos bumibilis yung takbo. Yun yung variable valve actuation. Kaya maganda rin to kahit stock settings. Pagka overtake ka, hindi ka mabibitin. Kasi pag nag-activate yung VVA, wala nang patay yung RPM sa mid. Yun malabas yung VVA. Last ng hatak. Balik tayo dun sa sinabi ko kayo na naputol ako So in-adjust ko na nga yung aim ng headlight nito. Yung horizontal. Mataas yung stock na settings. Ang ginawa ko, sinagad ko. Tinatry ko i-replicate yung kay ADV na MDL. Mas mababa pa rin yung kay ADV pero testingin natin sa actual kasi magkaiba ng height, iba ng angle pag naka-center stand. Tapos yung vertical na adjustment niya, yung parang gaganon siya. Para uusod, hindi siya angle na gumaganon Umuusod siyang ganon. Yung mismong projector headlight, dalawa. Sinagad ko rin dito. Sagad siya na ganun. Para hindi masyadong spread out yung ilaw. Pero yun nga, matetesting natin mamaya. Pagka madilim na. 6:20 na pero tingnan nyo, hindi pa masyadong madilim. Late ngayon lumubog ang araw So, ang gagawin namin ng OBR, ikot kami dito sa New Clark City. Maabutan tayo ng dilim, matest na natin. Pero medyo lumalabas na siya, yung projector headlights. Yung stock talaga ang taas. Siguro makakasilaw yun. Pagka hindi nyo in-adjust, silawan ka sa lubong nyo kahit naka low beam kayo. Sakto, matry na rin natin para dito sa may mga uphill dito. Yung stock settings niya, stock CVT. Kung malakas ba siya umahon. Yung current setup kasi ngayon na ADV, mas malakas siya compared kay Aerox. Yung sa acceleration. Pero sa ahonan, hindi ko ba natetest syempre. Pero sa ADV kasi naka CVT set na yon, silent killer na pipe, tapos naka remap na din. Si Aerox is all stock pa. Matetesting namin ni OBR yung sa tagtag ng shock kung kamusta. Pero malamang mas matigas ito compared kay ADV. Maganda kasi suspension na ADV talaga. Ito kasing part na to dito, matatalbog. Yung bukana tsaka dulo. Yung gitna smooth. Medyo okay naman siya. Ang kasi si OBR ngayon kasi nung solo ko pagka medyo konting ganyan, sa ramdam ko, feeling ko mas okay siya na may angkas. Yung stock na suspension. Parang sa i-click na stock. Ganun yung pakiramdam ko. Sa ADV kasi mas malambot yung suspension. Kasi natin sa ahon ahon to. Dito natin malalaman kung malakas yung VVA pagka ahon. Ayan, naka-VVA na tayo. Oh, malakas siya. Malakas umahon to kahit may angkas ako. Oh, maganda umahon. 6,000 RPM plus tayo, 6.5. Malakas siya umahon kahit stock. Tagtag. Ang tagtag. Mas matagtag siya kaysa kay ADV talaga. So kailangan natin magpalit ng rear shock. Para kay OBR, mas matagtag daw ang pakiramdam niya compared sa akin. Although sa akin, ramdam ko din. Pero mas malala yung tagtag sa kanya. Pero maganda, si Aerox Ride all stock. Dahil dun sa VVA niya, lakas niya umahon. Sana ilabas na ni Honda yung VTEC. Ina-R&D din na nila sa Honda Click Parang ganun yun yung VVA ng Yamaha. Yung VTEC naman ng Honda, pero sa mga kotse lang. Yung ilang kasi ako nakatry nga ng Aerox Yamaha na motor. Actually natry ko na yung sa mga tropa, pero syempre mas mapaparamdaman ko pagka sarili. Pero ito all stock. Tambay muna kami dito sa may tulay, hinihintay naming dumilim. Malapit na bumaba yung araw yun.
Yung pula na yun. Pugi talaga ni Aerox eh. Clean look lang. Tinanggal na ako ng decals yan eh. Yun yung K3 rack. Nakakabit na. Tapos temporary plate. Yan actually medyo kita ko na yung ilaw. Ayan oh. Although hindi pa masyado madilim. Tapos pag high beam, para siyang MDL. Ang gagawin ko dito, i-adjust ko yung kanan. Yung kanan lang, itataas ko ng konti para medyo kita pa. Tapos kita ko pa rin yung malapit. Yan kasi yung preference ko eh. Pero okay na siya. Sa ganitong lighting conditions, hindi pa masyadong madilim. Pero mamaya, makikita pa natin yan kung okay ba siya. Tapos yung spread niya or yung lapad, okay naman. Sakto lang. Hindi siya sobrang kalat kasi sinagad ko nga. Baba lang yung adjustment ko. Pwede ko pa namang baguhin yung adjustment kasi screwdriver lang naman ang kailangan nyo. Pero so far, okay siya. Nagugustuhan ko siya. Yung buga ng ilaw niya, malakas din. High beam. Pag high beam niya, malakas eh. Oh. Ang liwanag ng high beam eh. Pero malamang nakakasilaw to sa kasalubong. Kasi kita ko parang hanggang dun eh. Yung low beam niya, mababa lang. Alam niya, adjust ko yung low beam. Para igagaya ko dun sa tutok ng MDL ko na gamit ngayon kay ADB tsaka kay Honda Click. Tingnan natin konti na full throttle. Hanggang saan ang kakayanin dito sa usual namin na nag-stretchingan yung OBR. Pag-angkas ko siya. Yan, full throttle natin. Ang lakas, di ko pa sinasagad. Matulin to si Aerox. Yan, full throttle 116, tama na. Huwag natin ibababad pag break in pa. Yung isang todo lang tapos bitaw na para hindi masyadong ma-stress yung makina. May tutulin pa to lalo pag nag-setup na tayo. Pipe remap tapos CVT set. Back to chill ride na ulit. Change oil din muna natin to after 500 kilometers. Gawa ko din ang vlog yun. Pero so far nga, satisfied naman ako sa ilaw niya. Tayo pa natin na sobrang dilim talaga. Medyo may liwaliwanag pa ng kaunti eh. Pero malakas eh. Oh. Pa-fine tune ko na lang yung adjustment sa preference ko nung yung angle ng aim. Yan, malapit na mag pitch black. Almost. Medyo bluish pa ng konti. Pero malapit na. Malakas pa rin talaga siya. Hindi siya kagaya ng stock na LED headlights ng ADV. Mas malakas to. Projector nga nakakasi to eh. Noong sinerch ko kasi parang 15 watts each. Pero hindi ko sigurado akong 15 watts talaga. Pero parang kasi yung lakas niya eh. Oh. Kita mo eh. Malakas talaga. Yan pag high beam. Malakas. Pero baka makasilaw tayo. Ito, madilim na dito. High beam na natin. Satisfied na ako. Hindi na ako magpapalit ng mini driving lights. Natry pa natin. Hintay natin mag-black na talaga yung sky. Natagtag no. Ramdam na namin yung tagtag dito. Ibang iba yung kay ADV talaga. Upgrade tayo ng suspension. Yung harap, papalit lang akong fork oil. K-Works na fork oil. Yung likod, baka yung pang SP nga na rear suspension. Yung original, syempre, yung bibili natin. Maraming fake nun. Mag-iingat kayo sa pagbili. Lalo kung sa Shopee. Ito, nag-high beam ako dito. Ayan o, hindi ko kita. Pag nag-high beam ako, mababa yung adjustment ko. Pero malakas itong ilaw. Na-stock talaga. Pwede na. Kung hindi mo naman kailangan na sobrang lakas. Or kung hindi naman malabo yung mata mo, pwede na siya. Pero depende pa rin naman sa inyo yan. Try nyo muna adjust para makaka-concentrate yung buga sa gitna. Kasi yung stock nga, malayo masyado. Kalat. Yan, high beam tayo na pinamababa yung adjustment. Makikita mo yun sa mga reflector eh. Pag nag-high beam ka, yung mga reflector dyan. Lalo yung mga nakalagay na speed limit, makikita mo yung maiilawan yan. Pag yung high beam mo umaabot doon. High beam lang tayo dito. Okay siya, malakas na siya, pwede na. Okay na sa akin to. Sakit sa puwet, kaya medyo matagal na. Tapos puro tagtag yung dadaan. Halo dito sa New Clark City. Buka na dulo nito matagtag. Sa ADV hindi namin masyado ramdam. Unless upod na yung gulong. Pagka upod na yung gulong, mas ramdam mo na yung tagtag. Pagka bago na gulong, nito nakaraan, nagpalit na ako ng bagong gulong. Ang sarap na ulit ng talbog dito sa part na to. Tsaka dun sa kabilang dulo nito. Hindi na namin gaanong ramdam ulit yung lubak. Maganda to sa sa may San Jose na. Madaming madilim na part dun sa may San Jose. Baka next time try namin doon. Okay na sa akin to talaga, promise. Pwede na. Pag nag-high beam, okay na. Pero kung nakukulangan nga kayo, pwede naman kayo magkabit ng MDL. Pero okay na muna sa akin ito. Papalit ako dito yung busina. May busina ng stock eh. Parang pit-pit. Pwede namin mag-break and ride ni OBR nito. Yan na yung next natin. Tantabangan tayo na. Uwian lang kami. Magkain lang kami doon. Tapos yung mapaabot ko na siya ng 500 kilometers. Change oil na tayo. Yung preno pala ni Aerox, okay na, medyo napalapat ko na. Malakas na siya kumagat. Malakas siya yung preno niya. Kahit angkas kasi OBR. Pero mas malakas yung kay ADB. Malaking disc na kasi yung sa harap. Tsaka yung brake feel nun iba.
mas ramdam mo yung kagat kasi naka braided brake hose yun. Pero maganda yung preno na Aerox, malakas siya. Tingnan natin dito yung low beam and high beam kasi dito sa part na to sa amin madilim. Okay pa rin siya, malakas pa rin, low beam lang yan. Pwede na talaga to, hindi na ako magkakabit ng MDL. High beam, malakas yung high beam. Konting adjustment na lang para mas gumanda yung visibility ko, yung tutok at buga.